Mati, bakit kayo napailing? Bago kasi ako nagpunta dito sa inyo, Aling Dolores, nagawa ko na yung bala ko na ipinaalam ko sa inyo nung huli tayong nagkausap. Nabigyan mo na paalala at babala. Yung baklang gustong lokohin ka mo ni na Anchita at Francis? Oo. Parang nga hindi siya mabiktima ng asawa ko at ng anak niyo. Pero ano? Sa kabila ng paalala at babala ko kay Godi, hindi siya umiwas kina Francis at Anchit. Patuloy siya nakipagmabutihan sa dalawa. Pinakain pa nga siya sa mamahaling restaurant. Ha? Mati? Siguradong magiging biktima rin ng panluloko ang bakla na yun. Okay na, Anchit. Ano okay na, Francis? Nagpunta na ako sa parlor ni Godi kaninang madaling araw. Kaya nga hinintay kita rito sa safe house eh. Nagmasahe na ako sa kanya. Minasahe mo lang ba siya? Oo naman. O may extra service ka pang ginawa sa kanya? Papatol ba naman ako sa bakla? Biro lang. Hindi kaya ng panunaw kung pumatol sa kapwa ko lalaki, Anchit. Alam ko naman yun eh. Sa tagal ba naman nating magkarancho, hindi pa kita kabisado? Kahit humirit sa akin si Godi ng extra service, hindi ko sa pagbibigyan. Ang importante, nagawa mo na ang trabaho mo. Oo. Para magawa ko naman ang trabaho ko. Naperahan si Godi. Sigurado mapeperahan na natin si bakla. Dahil matapos akong magmasay sa kanya, i-demanda ko na siya. Ano, Mati? Ididimanda ni Francis ang baklang may-ari ng parlor na target nilang lukohin at perahan? Oo, Aling Dolores. Yun yung narinig ko sa pag-uusap ni na Francis at Anchit doon sa abandonadong bahay. Kaya nga, nung mapadaan kayo dito sa harap ng bahay namin, sinalubong ko na kayo. Kawawa naman ang Godi na yun. Kung naniwala nga ho sana siya sa akin, kung umiwas siya sa asawa ko at sa anak niyo, ay hindi siya mabibiktima ng panluloko. Ay, pasok ko kayo, sir. Hindi ako magpapaservice dito sa parlor. Bakit ho? Anong bakit? Ikaw ba si Godi? Godi Buesa? Oo, ako nga ho. Bakit? Taga-korte ako at may dala akong sampina para sa'yo. Sampina? Oo. May minor de edad na nagdemanda sa'yo. Idinimanda ka sa kasong pangmumolesta. Mati? Ay, ikaw pala, Charo. Nagkatagpo na naman tayo rito sa waiting shed. Dito kasi ako nag-aabang ng jeep papunta palengke. Nakita rin kita noong isang araw. Napadaan ako sa harap ng bahay nyo. Di mo lang ako napansin dahil may kausap ka matandang babae. Si Aling Dolores yun. Alam ko. Narinig ko sa usapan nyo na siya ang nanay ng menor de edad na kasabwat ng asawa mo sa panluloko sa kapatid ko. Charo? Narinig kong pag-uusap nyo ni Aling Dolores tungkol kay Godi. Kilala mo yung bakla doon sa parlor? Oo. Nagkakilala kami ng rentahan niya ang parlor na dating pag-aari ng yumao kong kapatid. Pinaalalahanan mo pala siya at binigyan ng babala para hindi siya maging biktima ng panloloko. Oo. Hindi naman siya naniwala sa akin. Naniwala sa'yo si Godi. Bakit hindi siya nag-ingat? Alam niya ang dapat niyang gawin. Kung naniwala sa akin ng baklang yun, at kung nag-ingat siya, hindi siya maluloko. Hindi magiging biktima ng panloloko si Godi. Idinimanda na siya ni Francis. Nasabi niya nga sa akin. Kaya malamang, mapirahan siya ng mga manloloko. Ng mga nanloko sa kanya. Kung naging biktima ng panloloko ang kapatid ko, hindi yun mangyayari kay Godi. At Siguradong, ano? Siguradong magkakaroon ng hustisya ang nangyari sa kuya ko. Mati, mabuti hindi galit sa'yo si Charo. Mabait naman ho siya, Aling Dolores. Halata akong mabait siya na makita ko kayo magkausap sa waiting shed.
Hindi lang ako nagpamalay sa inyo dahil ayoko makaistorbo sa inyong pag-uusap. Pero mabuti, hindi ka idinamay ni Sharo sa galit niya sa asawa mo. Na siya nanloko sa kapatid niya. Kaya inatake yun. At namatay. Alam kasi niya na hindi ako konsentidor na asawa. Dahil kontra ako sa masamang trabaho ni Anchit. Maaaring hindi rin siya galit sa akin. Kahit anak ko pa ang isa sa nanloko sa kapatid niya. Ay, hindi ho. Maunawain ho si Charu. Kapag niyaya ko nga ho siya dito sa inyo, malamang sasama yun. Kung naiba kasi siya, abay malamang magalit siya sa mga naging dahilan ng pagkamatay ng kadugo niya. At maging sa mga kamag-anak na mga may kasalanan sa kanya. Kaya lang, di ko lang maintindihan si Charu eh. Bakit? Ang sabi niya kasi, siguradong magkakaroon ng hustisya yung nangyari sa kanyang kapatid. At hindi magiging biktima ng panluloko si Godi. Mati? Paano? Paano mangyayari yun? Dinimanda na ni Francis si Godi ng pangmomolestya. Francis, hindi kita maintindihan. Ikaw ang hindi ko maintindihan, Godi. Lumagpas na nga ako sa parlor mo, umabot ka pa sa akin. At pilit mo akong kinausap dito sa tabing kalsada. Kasi nagulat ako sa ginawa mo eh. Bakit mo naman ako dinimanda sa kasong hindi ko naman ginawa? Sa korte ka na magpaliwanag. Francis, alam mo hindi ka na minulestya. Hindi ko magagawa ang ibinibinta mo sa akin kahit nakainom ako nang magmasahe ka sa akin. Wala akong panahon magipagtalo sa'yo, ha? Hintayin mo na lang na makakulong ka. Ayoko makulong. Wala akong pakialam sa'yo. Huwag mo na magsirain ang pagkatao ko. Ang reputasyon ko. Reputasyon. Huwag mo akong hilahin pababa. Kung ano man ang binabala po sa akin, huwag mo na ituloy. Nakikiusap ako sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nakakainis. Talagang nagagalit ako sa Francis na yon. Alam na mga tauhan ko ginawa niyang pagdidimanda sa akin. Kaya okay lang na mag-usap tayo dito sa parlor. Sabi ko nga sa'yo, Godi, malamang gawin ni Francis at Anchit ang ginawa nilang panluloko sa kapatid ko. Ay, hindi naman sila magtatagumpay sa masamang hagaran nila sa akin. Sana nga. Sigurado yun. Kumagat ka na sa patibong ng dalawang manlulokong yun. Ay, hindi lang naman sila marunong gumawa ng patibong. Malamang, perahan ka na nila. Alam ko na yun. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Si Anchit. Malamang, hihingan ka na niya ng malaking halaga. Sasagutin ko, ha? Hello? Anchit? Hello, Godi. Oh, bakit ka napatawag? Pwede ba tayo mag-usap ng sarilinan? Okay, sige. Kailan mo gusto mag-usap tayo? At saan? Ano? 500,000 piso? Oo, Godi. Oh, 500,000 pesos. Kapalit ng pag-urong ni Francis ng demanda niya sa'yo sa kasong pambumulestya. hindi ko minulestya si Francis! Gulat na gulat nga ako na makakatanggap ako ng subpina mula sa korte na idinimanda ako ng kaibigan mo! Hindi ka niya ididimanda kung hindi mo siya minulestya sa parlor Anchit, mo. maniwala ka naman sa akin! Nagpilit ako makakausap ka dito sa tabing dagat dahil ako ang tumatayong tagapamagitan para maayos ang gulo niyo ni Francis. Walang nangyari sa amin ni Francis maliban doon sa pagmamasahe niya sa akin! Huwag na tayong magtagal sa pag-uusap. Makipag-areglo ka na sa kaibigan ko. Kapag hindi uurong ni Francis ang demanda niya laban sa Pero iyo. wala akong 500,000 pesos! Problema mo na yun. Gumawa ka ng paraan. Pero, Anchit, Kapag hindi ka nakapag-areglo, kapag hindi iniurong ni Francis ang kaso laban sa iyo, sigurado makukulong ka. Makukulong ka, Godi.